Halaka mga kababayan, ICI sinugod ng mga rallyista. Grabe ito mga kababayan, no? Tingnan nyo. Gusto nang gibain yung gate. Dito po yan sa office ng sa loob ng Department of Energy, kung saan nandito rin po ang office ng ICI. Nako, galit na galit mga kababayan. Gustong gibain itong gate, oh. So ito rin daw ang mga rallyista na sumugod sa bahay ng mga diskaya. Nako, panoorin na natin ito mga kababayan kung anong ginawa nila dito. Grabe, galit na talaga sila mga kababayan. Nako po, grabe ang galit ng taong bayan na. Sumabog na talaga. Ito na, panoorin na natin. Nagpumilit po pumasok ang mga grupo ng militanteng grupo sa unahang bahagi po ng compound ng Department of Energy sa Taguig City kung saan matatagpuan ang opisina po ng Independent Commission for Infrastructure, ICI. Si TJ Mendoza para sa detalye. TJ. Alaka, takbuhan, no? Patpi, kasalukuyang Nako, buti na lang naharangan, guys. Ito, susugod na, oh. nagkakaroon ng tensyon sa mga pagitan ng mga security guards ng Department of Energy Opo, mga at ng kababayan. grupong People's Surge National Alliance of Disaster Survivors. Ito yung Halaka, mga kababayan, grabe na ito. grupo na nagkaroon din ng kilos protesta at nambato ng mga putik at nag-vandal dun sa compound ng mga diskaya nung panahon na pumuputok pa lamang ang issue ng Gusto gibain, guys, oh. Yung gate. korupsyon sa usapin sa flood control. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa sila ng kanilang kilos protesta at mga Alaka. programa dito sa harapan ng opisina Yung mga guard, oh, talagang nagkuha na ng malaking bakal, pangharang. ng Department of Energy dito sa compound na yan, dito sa Taguig City, kung saan matatagpuan ang opisina ng Independent Commission Ayan. for Infrastructure. Ang Nakasulat, ICI itigil ang cover up, imbestigahan lahat ng sangkot, dapat managot. Tama naman talaga mga kababayan, dapat managot. Parang may inaanuhan kasi itong ICI, no, may pinagtatakban mga kababayan. Bakit si Saldico hindi nila mahanap-hanap, samantalang yung mga dating kalaban nila na sila Alice Cuo, si Pastor Kibuloy ay ang bilis nilang mahanap at mahuli, samantalang itong si Saldico ay napakatagal mga kababayan. Kaya ito, napasugod na itong mga rallyista. nilang sigaw, ICI itigil ang cover up at imbestigahan ang lahat. Nais ng grupo Patino na Galit na galit to, si ate, oh, ito sa gilid na kaputi, oh. Grabe, no? pumasok dito sa compound kanina at nagkaroon ng mga Alaka. tulakan, nagkaroon ng mga Tulakan, nagkasuntukan pa ata mga kababayan. Nako. sila kanina, agresibo sila sa Ayun, pagpasok agresibo. kanina kaya't nagkaroon na ng maraming security guards at mga pulis. Andito na rin sila kanina. Kasalukuyan ngayon ay nag-uusap-usap at nagkakaroon pa rin sila ng mga programa at patuloy pa rin ang kanilang pagpupumilit pumasok dito sa compound. Pati. Ako, baka mga kababayan, sa sunod, no, hindi lang ganyan kadami yung pupunta. Mas marami pa mga kababayan dahil dito nga sa investigasyon na ginagawa na parang wala namang napupuntahan. Ako, baka hindi lang ito ang sumugod sa mga susunod na araw. So TJ, wala yung pahintulot, no? Kumbaga hindi yan kumuha ng permit, nabigla ang mga tao dyan sa DOE, no? Nabigla silang linusob dyan ng militanteng grupong yan. Ganyan ba yung nangyari? Tama, Patpi, kanina inaantabayanan na natin yung kanilang pagkikilos protesta dito sa harapan ng compound. Nagulat din kami nung biglaan silang lahat ay sabay-sabay na tumakbo patungo dun sa gate. Kumbaga, Patpi, hindi talaga inaasahan namin na biglaan silang papasok dun, wala silang pahintulot, wala silang Grabe guys, no, biglaan daw pero nakatutok na yung camera. Ang daming media. Ang daming media, eh. Biglaan lang ba yon? Tapos pagkakadating-dating nyo, nakunan nyo agad. So,
ibang klase rin magbalita tong mga media, mga kababayan, no? Silang permit at wala silang paalam dito sa compound ng Department of Energy na magkakaroon sila ng programa. Parehas na parehas dun sa Naku, makakasuhan to mga to. Wala palang permit, mga kababayan, na para mag-rally dito. Baka itong grupo na ito'y makasuhan ng ICI. Mauna pa ata kayo, ha? kanilang ginawa sa compound ng mga Diskaya no nagpumuputok pa lamang ang issue ng flood control. Okay, may last question. Mga ilan po silang mga protesta dyan? Dito sa video namin parang kakaunti lamang parang mga 20 plus lang. Gaano kadami sila? But dito sa aking estimate, tama ka, nasa around 20 to 40. Oh. Ganyan lamang yung aking estimate, kasi kanina ay tinitignan namin kung gaano sila karami dahil kalat-kalat sila dito kanina. Biglaan na lamang silang tumakbo at nung sa aking estimate dito sa kasalukuyan nagkikilos protesta ay nasa around 20 to 40 na mga rallyista. Mga 20 to 40 mga kababayan yung sumugod daw dito sa office ng ICI, no? Para kalampagin, mga kababayan. So, anong komento nyo dito, guys? Sa pagsugod nila, isa lang batong palabas or talagang galit na sila? So, sino kaya nag-utos nito? Sino kayang politiko? Sabi kasi sa comment section dito, baka inutusan daw ng politiko itong mga rallyista na ito, nasugurin itong ICI. So, sa palagay nyo, sino, mga kababayan? Sino ang may pakana nito? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, mga kababayan. So, ngayon naman, ito, panoorin pa rin natin. Yan, ito malayuan naman to, yung pagsugod nila. Tingnan nyo, guys. Wait lang, Ayan. Ala, gustong gustong buksan, mga kababayan. Mga kapamilya, meron pong grupo na sumugod dito sa gate ng PNOC ng Department of Energy dito sa Nagkasapukan na ata dito, nagkatulakan, no? Grabe. Ito pong gate na ito ay entrance kung saan papasok ang mga opisyal. Yan, malayuan, makikita nyo. At nagsasagawa ng pamilya po ngayon. Yung napanood natin malapitan, ito malayo. Nakaschedule na hearing. Pero itong mga grupo na ito ay Kasunod, baka hindi lang ganito kadami yan. Madami pa yan, guys. saan at magkakasunod na tanggapan ng Department of Energy. Agad namang naisara ng mga gwardiya nitong compound na ito, yung gate, kaya hindi nakapasok. Pero eto po at nagpo-programa ngayon itong mga progresibong grupo na ito, dala yung mga plakard na ang kanilang panawagan ay yung mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. So abangan lamang po natin yung magiging development dito sa kilos protesta na ito sa labas ng tanggapan ng Department of Energy kung saan nag-uopisina ang Independent Commission. Marcos corrupt daw. Guys, no? So, anong komento nyo dito? Ayan, malayuan na kuha, no? Na pinanood nyo. So, sabi dito sa comment, mukhang padala yan ng isang politiko, Ayan. So, kasi kakonti lang, mga kababayan, hindi ganun kadami. So, baka napag-utusan lang tong mga to dahil wala daw tong permit tong mga to, mga kababayan. Kung sa bagay, yung mga kurakot nga, hindi nagkumukuha ng permit pagka nangungurakot, di ba? Bakit tong mga to? Talagang okay lang siguro, mga kababayan, no? Kung galit na ang taong bayan, ba't pa sila kukuha ng mga ganyan-ganyang permit na yan? So, anong opinion nyo dito, guys? Grabe, no? Talagang ibang klase na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Iba't ibang rally ang nagaganap. So ngayon ito, mga kababayan, panoorin natin yung sinabi dito ni Congressman Toby Chanco about sa DFA at nanawagan, mga kababayan, na ikansilahin na nga daw ang
passport ni Saldico dahil mayroon naman daw silang kapangyarihan para i-cancel itong passport ni Saldico. Bakit ngayon hindi pa rin, mga kababayan? Ito na, panoorin nyo. Pag dumating sa punto, wag naman sana na sabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Wag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko, doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kanselahin yung passport eh. Tama. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Di ba dapat kanselahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansela. Bakit? Parang tila baga, sila pa nag-aabogado. May legal na proseso naman eh. Function nila yun eh. RA 11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is national security. Tama? Yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Pwede naman napahagingan ng ICI yan. Hindi namin napag-usapan. Wala naman personalities eh. Wala naman kami personalities pinag-uusapan. To make it very clear, wala naman personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lagi is yung proseso. I think they just, my impression is, gusto nila maintindihan yung proseso. Yung buong proseso, paano nagsisimula, paano yung mga posibleng, siyempre naman sila nag-iimbestiga, hindi naman na i-disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya, di ba? So ayun mga kababayan, ano masasabi nyo dito, di ba? May kapangyarihan naman talaga ang DFA, bakit ganon parang pinagtatakpan nila mga kabayan, hindi nila na pinapa-cancel itong passport ni Saldico. So yun yung sabi ni Congressman Toby Chanco. So yun guys, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa mga bago dyan. Maraming salamat po.